Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,159-66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natural lamang na hindi sasayangin ni Alvin ang pagkakataong galugarin ang sekretong kaharian ng Antas Emperador ngayong wala na ang lahat ng kanyang mga kakumpetensya. Sa kanyang paglalakbay, nakaranas siya ng ilang mga pagsubok. Naipasa niya ang lahat ng mga pagsubok at matagumpay na nakuha ang kani-kanilang mga gantimpala. Hindi na kailangang sabihin, ang mga gantimpala ay hindi kasing halaga ng mga heavenly Dao fruits. Natural lamang ito dahil hindi naman mahirap ang mga pagsubok. Gayunpaman, ang mga gantimpala, kahit na hindi gaanong kalaki, ay makakatulong pa rin sa kanya na mapataas ang kanyang cultivation base tulad ng mga gantimpala mula sa pagpatay sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, karamihan sa mga tao ay mag-aalala na ang kanilang mga batas ay hindi makakasabay sa cultivation base kung mabilis nilang itataas ang kanilang mga cultivation base. Gayunpaman, walang ganitong mga alalahanin si Alvin. Tutal, ang kanyang pagnawa sa batas ng kalawakan ay maihahambing sa mga kataas-taasang Diyos. Bukod dito, naunawaan din niya ang Sword Dao at ang Mastery Dao. Dahil dito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng kanyang cultivation base at ng kanyang pag-unawa sa batas. Hindi rin kailangang mag-alala si Alvin tungkol sa pagkawala ng kontrol sa kanyang divine energy dahil sa mabilis niyang pag-unlad gamit ang kanyang 79 na heavenly veins at sa kanyang matatag na pundasyon. Ang kanyang pundasyon ay napakatibay kaya walang ibang simpleng Emperor of Gods sa Profound Energy Land at sa iba pang Realms of Gods ang makakalaban niya sa bagay na ito. Para sa mga taong hindi matatag ang pundasyon, madali para sa kanila na mawalan ng kontrol sa kanilang banal na enerhiya at lumihis sa kanilang mga landas kung ang kanilang mga base ng cultivation ay biglang tumaas ng napakabilis. Dahil dito, maaari nilang permanenteng mapinsala ang kanilang mga heavenly veins, na siyang sisira sa kanilang cultivation, o sa pinakamalala, maaari silang mamatay. Samantala, si Wildorf ay hanga pa rin sa lakas ni Alvin. Napakalakas niya. Sa lahat ng pumunta rito, ang tanging mga taong kaya niyang talunin ay ang tatlong matataas na emperador ng mga Diyos. Hindi maiwasan ni Wildorf na muling magtaka kung si Alvin ba ay isa lamang tunay na simpleng emperador ng mga Diyos na hindi pa napapatatag ang kanyang cultivation base. Ang kanyang lakas ay nakakatakot na bago pa man siya naging isang simpleng emperador ng mga Diyos. Ngayong isa na siyang simpleng emperador ng mga Diyos, ang kanyang lakas ay kayang-kaya ng langit. Marami tayong napatay na demonyong espiritu sa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods. Malamang na makakalusot ako at magiging isang intermediate Emperor of Gods pagkatapos kong umalis sa Secret Realm, naisip ni Wildorf sa sarili ng may nagniningning na mga mata habang papalapit ang oras na aalis sila sa Emperor Grade Secret Realm. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng ganito kalaki sa paglalakbay na ito. Sa simula, pumasok siya sa Emperor Grade Secret Realm nang walang gaanong inaasahan at mentalidad ng panunood ng isang palabas. Tutal, mahihirapan siyang makakuha ng malaki kapag dumating siya kasama ang isang grupo ng mga advanced at intermediate Emperors of Gods. Sino ang mag-aakala na mababago ni Alvin ang sitwasyon at matutulungan pa siya? Mabilis na lumipas ang oras. Panginoon ko, ililipat tayo palabas ng lihim na kaharian ngayon, sabi ni Wildorf. Mas lalo siyang naging magalang kay Alvin matapos masaksihan ang lakas nito at makatanggap ng mga benepisyo mula rito paminsan-minsan. Tuwing makakasalubong nila ang mga espiritu ng demonyo sa kaharian ng mga simpleng emperador ng mga Diyos, hahayaan niya itong patayin sila at angkinan ang kanilang mga ari-arian. Bukod dito, kung makakakita sila ng mga bagay na kailangan niya, ipagpapalit niya ang mga ito sa kanya. Hindi lang iyon, kundi makikipagpalit din siya sa kanya ng mga kayamanang mas mahalaga. Tumanggaw si Alvin bilang tugon habang patuloy niyang ginalugad ang lihim na kaharian ng Antas Emperador. Napakalawak ng lihim na kaharian, at imposibleng mahahanap niya ang bawat sulok dahil sa limitadong oras. Pagkalipas ng kalahating araw, swoosh! Swoosh! Naramdaman ni Alvin at Wildorf ang paglaho ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa bago sila nilamon ng dilim. Nang makabawi sila ng kanilang paningin, natuklasan nilang nasa parehong lugar sila bago sila pumasok sa lihim na kaharian ng Antas Emperador.
Ang pasukan ng sikretong kaharian ng Antas Emperador ay nagsimula na ring maglaho. Biglang may sumigaw, Wildorf. Kasabay nito, may mga sinag ng liwanag na sumilay mula sa kalangitan. Ang daming gantimpala. Bulalas ng isa pa. Maraming tao ang nanood habang ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na sumisinag kina Alvin at Wildorf. Ito ay mga Intermediate Emperor of Gods na nakatanggap ng balita tungkol sa paglitaw ng Emperor Grade Secret Realm ngunit huli na ang pagdating. Bagamat hindi sila makapasok sa Emperor Grade Secret Realm, hindi sila umalis. Naghihintay silang lahat na lumabas ang mga tao mula sa Emperor Grade Secret Realm upang tingnan kung mapapatay nila ang mga taong iyon at maagaw ang kanilang mga kayamanan. Gayunpaman, lahat sila ay nagulat nang makita nila ang mga sinag ng liwanag na patuloy na sumisikat mula sa kalangitan. Di nagtagal, ilan sa kanila ay nagpakita ng kanilang banal na kamalayan upang siyasatin ang dalawa. Pareho silang mga simpleng emperador ng mga Diyos. Mga pangunahing emperador ng mga Diyos. Nagbibiro ka ba? Nakita ko na ang babaeng iyon dati. Siya si Wildorf, ang gobernador ng lungsod ng Wildorf. Hindi inaasahan. Medyo malayo ang Wildorf City, pero nakarating siya ng malayo rito. Ang sikretong kaharian na nasa Antas Emperador ay mabubuksan lamang gamit ang 20 Emperor of Odds. Nasaan ang iba? Bakit dalawa lang sila? Namatay ba ang iba? 2 simpleng emperador ng mga Diyos lamang ang nakaligtas. Ano nga ba ang nangyari sa iba pang 18 emperador ng mga Diyos? Napakaswerte talaga ng 2 taong ito. Siguro hindi swerte. Maaaring nagtago lang sila at naghintay sa lihim na kaharian hanggang sa matapos ang oras. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung alam nila na ang mga gantimpala ay hahatiin? Malaki ang isinakripisyo ng iba pang 18 emperador ng mga Diyos. Sayang, ang bunga ng kanilang pagpapagal ay inani ng 2 taong ito. Maraming kayamanan ng 2 taong ito. Sa tingin mo ba ay inangkin din nila ang mga singsing na pangkalawakan ng iba pang mga emperador ng mga Diyos? Hindi ko talaga alam. May napangisi. Bakit hindi natin sila patayin at alamin natin mismo? Tiningnan ng mga Intermediate Emperor of God sina Alvin at Wildorf nang may mapanirang tingin. Kasabay nito, nagsimula silang gumalaw at pinalibutan ang dalawa. Dahil tumatanggap pa rin ang dalawa ng mga gantimpala, hindi pa sila kikilos. Kung aatake sila sa oras na ito, ang mga gantimpala ay maaantala, at parurusahan sila ng langit. Kahit na makaligtas sila sa parusa, sila ay magiging baldado. Kaya, maaari na lamang silang maghintay hanggang sa mawala ang mga sinag ng liwanag bago sila makagawa ng hakbang. Kasabay nito, sumulyap si Alvin sa mga nakapalibot sa kanya bago niya sinabi kay Wildorf, mukhang kilala ka ng ilan sa kanila. Panginoon ko, wala po akong kakilala sa kanila, sabi ni Wildorf, malamang na mga mangangaso sila mula sa kalapit na lugar. Tiyak na nagtipon sila nang makatanggap sila ng balita tungkol sa paglitaw ng lihim na kaharian ng mga emperador. Sayang, huli na ang lahat ng kanilang pagdating. Ngayong nakita na nila ang ating malalaking gantimpala, malamang iniisip nila na tayo ay mapalad at plano nilang patayin tayo para makuha ang ating mga ari-arian. Tama ka. Natural lang na mahulaan din ito ni Alvin. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga lalaki. Alam niyang kikilos lamang ang mga ito kapag tumigil na ang pagdating ng mga gantimpala. Kung tungkol naman kay Wildorf, kahit hindi siya masyadong kumpiyansa sa kanyang kakayahan, panatag naman ang kanyang loob dahil nasa tabi niya si Alvin. Kaya naman, medyo kalmado siya habang hinihigop ang mga gantimpala at nagkukultibar, sinusubukang malampasan ang huling balakid upang maging isang Intermediate Emperor of Gods. Kasabay nito, ang aura ni Alvin ay nagsimulang magbago ng malaki habang ang kanyang cultivation base ay nagiging matatag. Nang makita ang mga pagbabago ni na Alvin at Wildorf, ang ekspresyon ng mga Intermediate Emperor of Gods ay naging seryoso. Mabilis na tumataas ang kanilang mga cultivation base. Para sa napakalaking gantimpala, ang 18 Emperor of Gods na namatay ay dapat na mga Intermediate Emperors of Gods, at dapat ay nakapatay na sila ng maraming makapangyarihang demonyong espiritu bago sila namatay doon. Mukhang si Wildorf ay makakalusot at magiging isang Intermediate Emperor of Gods. Pinatatag lang ng binata na nakasuot ng lila ang kanyang cultivation base. Siya kaya ang nakakapasok sa kaharian ng isang Emperor of Gods at nagpasimula ng paglitaw ng Emperor Grade Secret Realm.
Kung ganoon nga, ang oras na ginugol niya para patatagin ang kanyang cultivation base ay napakaikli. Naiinggit talaga ako sa napakalaking gantimpalang natanggap nila. Ang mga Intermediate Emperor of Gods ay inggit na inggit habang nakatingin kina Alvin at Wildorf. Matyaga sila habang hinihintay ang pagtigil ng mga gantimpala. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay tumigil na si Wildorf sa pagtanggap ng mga gantimpala. Ang kanyang aura ay lubos na nagbago ngayong siya ay naging isang Intermediate Emperor of Gods. Bumantong hininga siya sa loob habang iniisip ang sarili, bagamat medyo marami na ang natitirang enerhiya pagkatapos ng aking tagumpay, hindi pa rin ito sapat upang patatagin ang aking cultivation base. Sa oras na ito, naramdaman ni Wildorf ang mga galaw ng mga Intermediate Emperor of Gods. Sinulyapan niya sila at sinabing, makinig kayo sa akin. Mas mabuting umalis na kayong lahat kung gusto niyong mabuhay. Huli na ang lahat kapag natapos na ng aking Panginoon ang pagsipsip ng enerhiya mula sa mga gantimpala. Natigilan ang mga Intermediate Emperor of God sa mga sinabi ni Wildorf. Instinktibo nilang inilipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Wildorf, tinawag mo ba siyang Panginoon ko? Wildorf, hindi lang ikaw ang gobernador ng lungsod ng Wildorf, kundi isa ka na ngayong Intermediate Emperor of Gods. Paano mo matatawag na Panginoon, ang isang simpleng Emperor of Gods, nakakatatag lang ng kanyang cultivation base? Wildorf, sinusubukan mo ba kaming linlangan para umalis? Nakakabaliw. Tama. Sa tingin mo ba mga hanggal kami na mabibigo sa kalokohan mong kasinungalingan? Ang mga Intermediate Emperors of Gods ay nagpakita ng iba't ibang ekspresyon ng paghamak sa kanilang mga mukha habang nagsasalita. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na si Alvin sa pagsipsip ng enerhiya mula sa mga gantimpala. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga titig ay napakalalim. Para bang nakikita niya ang nasa isip ng lahat. 4,160. Alam ni Alvin ang presensya ng mga Intermediate Emperor of Gods pagkaalis niya sa Emperor Grade Secret Realm, at alam din niyang matagal na silang naghihintay. Plano niyang huwag silang pansinin sa kabila ng kanilang masamang intensyon dahil nasa magandang mood na siya ngayon dahil matatag at tumaas na ang kanyang cultivation base. Humarap si Alvin kay Wildorf at nagtanong, babalik ka na ba sa Wildorf City? Sa palagay ni Alvin, walang nakakaalam kung paano namatay si Wendao, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, at hindi nila maiuugnay ang pagkamatay ni Wendao kay Wildorf kaya walang problema sa pagbabalik niya sa Wildorf City. Oo, tango ang sagot ni Wildorf. Lumaki ang loob niya sa Wildorf City at wala siyang balak umalis kahit na isa na siyang Intermediate Emperor of Gods. Hindi siya nag-aalala na madamay sa pagkamatay ni Wendao. Kung tutuusin, wala naman talaga siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Sumulyap si Wildorf kay Alvin habang iniisip ang sarili, walang maghahinala sa kanya na sangkot siya sa pagkamatay ni Mansion Master Mo, di ba? Kakatatag lang niya ng kanyang cultivation base matapos lumabas sa Secret Realm, kung tutuusin. Habang si Wildorf ay wala pa ring gana, sinabi ni Alvin, sige. Kung ganoon, maghiwalay na tayo ng landas dito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Natural na pabaya ang mga sinabi ni Alvin. Alam niyang malamang na hindi na sila magkikita muli. Tutal, hindi lang siya aalis sa Trial of God sa hinaharap, isa rin siyang ilusyon. Matapos ang mahabang panahon na kasama niya ito, muli siyang humanga sa mahiwagang mga makapangyarihang nilalang dahil sa kakayahang lumikha ng mga totoong ilusyon. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tiningnan ni Wildorf ang mga panggit ng emperador ng mga Diyos na nakatitig sa kanila ng may galit na mga titig. Nang paalis na si Alvin, malamig na sinabi ng isa sa mga Intermediate Emperor of Gods, Brat, kung gusto mong mabuhay, huwag kang kumilos ng pabaya. Ibigay mo ang lahat ng spatial rings na mayroon ka kung gusto mong mabuhay. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang umalis. Tama. Hindi ka namin papatayin kung ibibigay mo ang lahat ng spatial rings. Kung hindi, mamamatay ka lang. Ang mga Intermediate Emperor of Gods ay nakatitig kay Alvin ng may kasakiman na parang isang grupo ng mga gutom na lobo na nakatitig sa isang kordero. Sa kanilang palagay, isa lamang siyang simpleng Emperor of Gods na kakatatag lang ng kanyang cultivation base. Hindi siya banta sa kanila. Hindi nila napansin ang bakas ng awa sa mga mata ni Wildorf habang nakatingin ito sa kanila. Tiningnan ni Alvin ang masungit na mga Intermediate Emperor of Gods bago niya casual na itinaas ang kanyang kamay at kinuyam ito.
Isa sa mga intermediate Emperor of Gods nagulat nang maramdaman niya ang isang di nakikitang enerhiya na bumabalot sa kanya. Kasunod nito, nakaramdam siya ng matinding presyon habang tila sumisikip ang espasyo sa paligid niya. Bang! Bang! Bago pa man makapag-react ang iba, ginamit na ng Intermediate Emperor of Gods ang kanyang divine energy at itinapon ang kanyang batas dahil sa desperasyon, ngunit ito ay walang saysay. Sa isang kisap mata lamang, siya ay nadurudge ng batas ng kalawakan ni Alvin at sumabog. Nagkalat ang dugo kahit saan. Ang dalawang panggit ng emperador ng mga Diyos na nakatayo sa tabi niya ay nababalot ng dugo. Lahat ay tumingin kay Alvin ng may gulat, kawalan ng paniniwala, at pagkalito. Bagamat sinuri nila siya gamit ang kanilang banal na kamalayan at nakumpirma na siya ay isang simpleng emperador ng mga Diyos, sa oras na ito, talagang inisip nila na hindi siya basta-basta simpleng emperador ng mga Diyos. Habang ang lahat ay nasa kawalang malay pa rin, pinatay ni Alvin ang isa pang Intermediate Emperor of God sa parehong paraan. Dahil dito, nakabawi ang mga natitirang Intermediate Emperors of God sa kanilang katinoan. Tumakbo. Ang mga Intermediate Emperor of Gods, na napagtanto na hindi sila naghahalo-halo at na ang kabilang panig ay talagang kasing lakas o mas malakas kaysa sa mga Intermediate Emperor of Gods, ay tumakas para sa kanilang buhay sa iba't ibang direksyon. Swoosh! Ginamit ni Alvin ang double teleportation profundity at mabilis na naabutan sila. Bago pa man sila makapag-react, ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinatay silang lahat. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Wildorf, na natayo sa malayo, at tumango, "Aalis muna ako." Kasabay nito, sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Kung maaari, huwag mong ipaalam kahit kanino na pumasok ka sa lihim na kaharian ng Antas Emperador kasama si Wendao. Kahit na iniisip ng mga tao na wala kang kinalaman sa kanyang pagkamatay, maaari ka pa ring maghanap ng gulo. Tutal, 3 Advanced Emperor of Gods at maraming Intermediate Emperors of Gods ang namatay doon, ngunit nakaligtas ka. Magtataka sila kung napanatili mo ba ang lahat ng kanilang spatial rings. Likas na sa tao ang maging sakam, at ang kasakiman ay magdudulot ng kapahamakan sa iyo." Ipinaalala ng mga Intermediate Emperor of Gods kay Alvin ang tungkol sa kasakiman ng tao kaya mabait niyang binalaan si Wildorf. Komplikado ang tingin ni Wildorf habang pinapanood niya si Alvin na umalis. Tutal, siya na ngayon ang nasa katawan ni Wendell, ang laruan niya bilang lalaki. Dati, hindi niya kailanman inaalagaan si Wendell, ngunit matapos angkinan ni Alvin ang katawan nito, natuklasan niya na mayroon siyang kakaibang damdamin na hindi niya naramdaman noon. Maya-maya, bumaantong hininga si Wildorf. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Alvin, alam niyang hindi ito taga-mundo at malamang na hindi na niya ito makikita pang muli. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ni Wildorf. Sa oras na ito, masigla siya dahil sa kanyang mabungang panahon sa lihim na kaharian ng Antas Emperador. Hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ng ganito ang mundong ito. Hindi ko akalain na ang sinumang makakapasok sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos ay magdudulot ng paglitaw ng isang lihim na kaharian na kasing emperador. Bukod dito, ang talento ng tao ang magdidikta sa kalidad ng mga gantimpala sa lihim na kaharian. Ang sukdulang kayamanan sa Emperor Grade Secret Realm na pinaandar ni Alvin ay ang 3 Heavenly Dao Fruits. Higit sa lahat, matagumpay niyang naangkin ang lahat ng mga ito. Hindi niya sana magagawa iyon kung hindi dahil sa tunggalian sa pagitan ng 2 Advanced Emperors of Gods. Bago pa man maging matatag ang aking cultivation base, makakalaban ko na sana si Wu Ping ng tabla. Pinatay ni Wendao at Brandon si Wu Ping sa isang kisap mata lang. Kung kailangan ko silang labanan ng mga oras na iyon, malamang mamamatay ako. Gayunpaman, ngayong matatag na ang aking cultivation base, nararamdaman ko ang malaking pagtaas ng aking lakas. Lalo na si Wu Ping, tiwala akong matatalo ko si Wendao ngayon kung haharapin ko siya. Gayunpaman, hindi pa rin ako sapat na malakas para harapin ang isang tulad ni Brandon na isang malakataas-taasang Diyos. Kung kailangan ko siyang harapin ngayon, mamamatay ako. Ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Alvin ang kahangahangang kataas-taasang Diyos at ang lakas ng isang malakataas-taasang Diyos. Saan ako susunod na pupunta? Dapat akong pumunta sa kalapit na lungsod at magtanong ng direksyon papunta sa kabisera ng banal na kahariang ito.
Dati, plano ni Alvin na gumugol ng ilang oras sa lungsod ng Divine Spirit Mansion upang tingnan kung makakahanap siya ng mga paraan upang mabilis na mapataas ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, pagkatapos lumabas mula sa Emperor Grade Secret Realm, kapantay na niya ngayon ang patay na si Wen Dao, ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Natural lamang na nawala na siya ng interes na manatili sa lungsod ng Divine Spirit Mansion. Sa oras na ito, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kabisera ng Divine Kingdom. Ang kabisera ay tiyak na magiging isang mas magandang lugar upang tuklasin. Ang mga kontinente ng Katimugang Langit ay mayroong maraming banal na kaharian, at si Alvin ay nasa isa na ngayon sa mga banal na kaharian. Nang dumating si Alvin sa lungsod ng mansyon ng banal na espiritu, hindi siya nagulat nang makitang mas malaki ito kaysa sa lungsod ng Wildorf. Paano maihahambing ang isang maliit na lungsod tulad ng lungsod ng Wildorf sa lungsod ng isang mansyon? Natuklasan niya na ang lungsod ay mapayapa, at batay dito, alam niya na ang pagkamatay ni Wen Dao ay hindi pa kumakalat. Marahil, walang nakakaalam na namatay na si Wen Dao. Mayroon bang soul pearl sa mundong ito? Kahit wala, dapat ay mayroon itong katulad na bagay na makakapagsabi kung ang isang tao ay patay na o buhay, hindi ba? Imposibleng walang kahit isang tao ang nakakaalam na patay na si Wen Dao, hindi ba? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Sa mga sumunod na araw, ginalugad ni Alvin ang lungsod ng Divine Spirit Mansion at nalaman niya na ang Divine Kingdom na kinaroroonan niya ay tinatawag na Righteous Divine Kingdom. Bukod doon, nalaman din niya ang tungkol sa kinaroroonan ng kabisera ng Righteous Kingdom. Nalaman din niya ang tungkol sa iba pang mga Divine Kingdom at na may iba pang mga kontinente bukod sa Southern Heaven Continent. Iniisip ko kung ang ikaapat na senior sister ay nasa Southern Heaven Continent din ba? Nag-aalalang naisip ni Alvin sa sarili. Bagamat si Clarissa ang pinakamalakas sa lahat ng sumali sa Trial of Gods, may mga kataas-taasang Diyos sa mundong ito. Batay sa kanyang ugali, hindi katakataka na pukawin niya ang isang kataas-taasang Diyos. Kaya naman, paanong hindi mag-aalala si Alvin? Walang mawang umiling si Alvin. Ako ang nakababata niyang kapatid, pero narito ako, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Nang malapit nang umalis si Alvin sa lungsod ng Divine Spirit Mansion at tumungo sa kabisera, may ilang tao na bumaba mula sa langit. Kasunod nito, isa sa kanila ang malakas na nagpahayag, "Ako ay isang mensahero ng ating matuwid na banal na kaharian, at narito ako upang iparating ang mga utos ng ating Panginoon." Ngayong patay na si Mansion Master Wen Dao, dapat pumili ang mansion ng isang pansamantalang Mansion Master. Ang pansamantalang Mansion Master ay dapat magulat sa kabisera sa loob ng 3 buwan at sumunod sa ating Panginoon sa Destiny Canyon upang makipagkompetensya sa iba pang mga banal na kaharian at magdala ng kaluwalhatian sa ating matuwid na banal na kaharian. Isang kaguluhan ang sumiklab pagkatapos magsalita ng mensahero. Patay na ang ating Mansion Master. Paano namatay ang isang taong kasing lakas ng ating Mansion Master? 4,161. Ang pagkamatay ng Mansion Master ng Divine Spirit Mansion ay natural na isang malaking bagay para sa mga tao ng Divine Spirit Mansion. Napakahalaga na maghalal sila ng pansamantalang Mansion Master sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang halalan ay hindi isasagawa ng ganoon kabilis at hindi rin nila kakailang ganing pumili muna ng pansamantalang Mansion Master. Gayunpaman, ang kompetisyon sa Destiny Canyon sa pagitan ng mga banal na kaharian sa Southern Heaven Continent ay nalalapit na. Dahil dito, ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian, isang mas mataas na emperador ng mga Diyos na mas malakas kaysa kay Wen Dao Mo, ay mabilis na ipinadala sa lungsod ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Wen Dao Mo. Sinabi ng mensahero ng matuwid na banal na kaharian, lahat ng mga may kapangyarihan ay malugod na tinatanggap na lumahok sa kompetisyon upang piliin ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Magsisimula ang kompetisyon sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos nito, ang pansamantalang Mansion Master ay susunod sa ating Panginoon sa Destiny Canyon at lalahok sa labanan ng mga banal na kaharian ng Southern Heaven Continent. Kung maganda ang kanyang pagganap, opisyal siyang itatalaga ng ating Panginoon bilang bagong Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Kasunod noon, kumalat ang balita na parang apoy sa paligid. Ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian ang mamamahala sa kompetisyon upang mahalal ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Kingdom makalipas ang 2 buwan.
Ang pansamantalang Mansion Master ay obligado na sumunod sa Panginoon ng matuwid na banal na kaharian patungong Destiny Canyon at lumahok sa labanan ng mga banal na kaharian. Kung ang pansamantalang Mansion Master ay gaganap ng maayos, siya ay opisyal na itatalaga bilang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Ang Divine Spirit Mansion ay isa sa mga mansion sa ilalim ng Righteous Divine Kingdom. Natural lamang na ang mga karapat-dapat lamang ang itatalaga bilang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Ang kompetisyon sa Destiny Canyon ay makakatulong sa pagpapasya kung ang pansamantalang Mansion Master ay karapat-dapat sa posisyon. Destiny Canyon. Labanan ng mga banal na kaharian. May mga benepisyo ba sa pagsali? Natural lamang na hindi pa naririnig ni Alvin ang tungkol sa Destiny Canyon o ang labanan ng mga banal na kaharian ng Southern Heaven Continent. Sa katunayan, maraming tao rin ang hindi nakakaalam kung nasaan ang Destiny Canyon. Ang alam lang nila ay ito ang lugar ng labanan ng mga banal na kaharian ng Southern Heaven Continent. Batay sa mga salita ng mensahero, masasabi niyang seryoso rin ang mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian sa labanan ng mga banal na kaharian. Matapos makinig ng palihim sa ilang usapan, nalaman ni Alvin na ang mga ito ay tunay ngang kapakipakinabang sa pagsali sa labanan ng mga banal na kaharian. Makikilala rin niya ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Siguro, dapat akong makipagkompetensya para maging pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Kung manalo ako, susundan ko ang Panginoon ng kaharian papuntang Destiny Canyon at lalahok sa labanan ng mga Divine Kingdom. Bukod sa mga benepisyo, gusto kong makilala ang Panginoon ng matuwid na Divine Kingdom. Gayunpaman, sigurado akong maraming tao ang maghahangad ng posisyon bilang pansamantalang Mansion Master. Malaking bagay nga naman ang sumunod sa Panginoon ng kaharian papuntang Destiny Canyon at lumahok sa labanan sa pagitan ng mga Divine Kingdom. Bukod dito, maaari mo lang isuko ang posisyon bilang Mansion Master pagkatapos ng kompetisyon. Matapos pag-isipan ito, kahit hindi ito magiging madali, kumpiyansa si Alvin na mahalal bilang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Bukod dito, kahit hindi kakaunti ang bilang ng mga taong maglalaban-laban, hindi rin ito magiging malaki. Kung hindi dahil sa labanan mga banal na kaharian, marahil, hindi marami ang maaakit na makipagkompetensya para sa posisyon ng Mansion Master. Tila magarbo ang posisyon, ngunit may kaakibat din itong malaking responsibilidad. Bukod dito, kung ang isang tao ay pabaya sa kanyang tungkulin, siya ay mananagot sa Panginoon ng kaharian. Bukod doon, ang kanyang paglilinang ay maaantala rin. Gayunpaman, iba ang isang pansamantalang Mansion Master. Tutal, mabilis lang silang pumipili ng isang pansamantalang Mansion Master upang lumahok sa labanan ng mga banal na kaharian. Dahil dito, hindi babuhitin ng pansamantalang Mansion Master ang mga responsibilidad na mayroon ang mga Mansion Master. Ang ganitong pagkakataon ay magiging kaakit-akit sa mga mapag-isa at maunlad na emperador ng mga Diyos tulad ni Brandon. Gugugulin ko ang susunod na 2 buwan sa pagpapalakas ng aking cultivation base. Naisip ni Alvin sa sarili habang kumikislap ang kanyang mga mata. Natural lamang na hindi siya interesado na maging Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, ngunit interesado siya sa labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon. Dahil dito, nagpasya siyang lumahok sa kompetisyon upang mahalal ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Sa simula, gumugol si Alvin ng 2 araw pa sa lungsod ng Divine Spirit Mansion bago siya nainip. Pagkatapos ay gumala siya sa labas ng lungsod at nangaso ng mga Intermediate Emperor of Gods. Bagamat ang lakas ni Alvin ay maihahambing na ngayon sa isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, ang kanyang cultivation base ay ang isang simpleng emperador ng mga Diyos. Dahil dito, ang mga gantimpalang natanggap niya sa pagpatay sa mga Intermediate Emperador ng mga Diyos ay sagana pa rin. Sa kabaligtaran, kung ang isang intermediate na emperador ng mga Diyos ang pumatay sa kanya, ang intermediate na emperador ng mga Diyos ay hindi kailanman gagantimpalaan. Batay dito, makikita na ang Trial of Gods ay nakasentro sa mga taong tulad ni Alvin na sapat ang lakas para patayin ang mga may mas mataas na cultivation base. Bukod sa mga Intermediate Emperor of Gods, hindi rin pinatawad ni Alvin ang mga simpleng Emperor of Gods na nakasalamuhan niya. Kasabay nito, habang kumakalat ang balita, maraming mga makapangyarihang tao ang lumabas mula sa kanilang pag-iisa at nagsimulang magtipon sa loob at paligid ng lungsod ng Divine Spirit Mansion. Lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata lamang.
Sa panahong ito, halos isang taon nang nasa Trial of God si Alvin. Mayroon pa akong 2 taon na natitira sa lugar na ito, hindi dapat maging problema para sa akin ang maging isang intermediate Emperor of Gods, pero iniisip ko kung mapapatatag ko pa kaya ang aking cultivation base sa oras na iyon, tanong ni Alvin sa loob-loob habang bumubuntong hininga. Hindi niya naisip ang maging isang advanced Emperor of Gods dahil tila hindi na niya ito kayang abutin ngayon. Sa kanyang palagay, maganda sana kung magiging intermediate Emperor of Gods siya at mapapatatag ang kanyang cultivation base sa loob ng 2 taon. Sa oras na ito, babalik na siya sa lungsod ng Divine Spirit Mansion. Tutal, ang kompetisyon para mahalal ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion ay gaganapin kinabukasan. Nag-check-in siya sa isang inn sa lungsod at tinapos ang araw. Hindi tulad totoong mundo, ang mga bahay tuluyan sa Trial of Gods, o sa mundong ito, ay tinatawag na pansamantalang lugar para sa pagpapanumbalik. Medyo kakaiba para kay Alvin ang pagpili ng pangalan. Nakuha ni Alvin ang huling bakanting silid sa bahay tuluyan. Dahil sa kompetisyon, biglang dumagsa ang mga bisita sa lungsod. Karamihan sa mga taong ito ay pumunta upang manood ng palabas dahil hindi naman sila pinagbabawalan na manood ng kompetisyon. Habang nasa bahay tuluyan siya, narinig niya ang mga tahimik na usapan sa kanyang paligid. Karamihan sa kanila ay nag-uusap tungkol sa kompetisyon bukas. Gaganapin ito 10,000 milya sa silangan ng lungsod ng Divine Spirit Mansion, at ang mensahero ng Righteous Divine Kingdom ang mamamahala sa kompetisyon. Kahit sino ay maaaring lumahok sa kompetisyon anuman ang kanilang cultivation base basta't sila ay malakas, at pinahihintulutan ang pagpatay sa panahon ng kompetisyon. Nang dumating si Alvin sa pintuan ng kanyang silid, may narinig siyang nagsabi, dahil ang kompetisyon ay may kinalaman sa buhay ng isang tao, mapipigilan nito ang maraming taong gusto lang sumali sa kasiyahan na sumali. Sa palagay ko ay hindi gaanong marami ang mga kalahok, ngunit sigurado akong lahat sila ay napakalakas. Sa gabi, nakaupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa kama habang nakapikit habang iniisip ang natitirang oras niya sa Trial of Gods at kung ano ang gagawin niya pagkatapos umalis sa Trial of Gods. Pagkatapos kong umalis sa Trial of Gods, oras na para pumasok ako sa Realm Battlefield. Bagamat mapanganib ang Realm Battlefield, marami rin itong hindi inaasahang engkwentro. Kung gusto kong maging isang kataas-taasang Diyos bago matapos ang 1,000 taon, ang pinakamagandang pagkakataon ko ay ang pumasok sa Realm Battlefield. Base sa kasalukuyan kong lakas, kahit na maging isang kataas-taasang Diyos ako, dapat ay mas mataas pa sa karaniwan ang lakas ko. Kelly, sana ay ligtas ka sa larangan ng labanan sa kaharian. Kung may mangyari sa iyo, isinusumpa kong pagbabayaran ito ng angkan ng yon. Naisip ni Alvin sa sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ang angkan ng yun ay isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupang handog ng banal at may suporta ng isang pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Alam ito ni Alvin, ngunit hindi siya natakot. Alam niyang malaki ang tsansa niyang maging isang pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Kapag naging pinakamataas na makapangyarihang nilalang na siya, tiwala siyang magiging kapantay niya ang pinakamataas na makapangyarihang nilalang ng angkan ng yon. Tutal, ilang pinakamataas na makapangyarihang nilalang ang nagtataglay ng lahat ng 5 banal na elemento at nakakaintindi ng 2 sa 4 na daos ng langit at lupa tulad niya. Ito ang pinagmumula ng kumpiyansa ni Alvin. Tungkol naman sa kanyang mga batas, taglay niya ang kataas-taasang kapangyarihang Diyos upang tumulong sa kanyang batas ng kalawakan at ang banal na puno ng buhay upang tumulong sa kanyang batas ng buhay. Tungkol naman sa iba pang mga batas, maaari niya itong mapabuti sa paglipas ng panahon. Maaga kinabukasan. Lumabas si Alvin ng bahay tuluyan at sumunod sa isang grupo ng mga tao palabas ng lungsod. Hindi lang siya ang walang kasama. Ilang sandali matapos umalis sa Divine Spirit Mansion, may lumapit at nakangiting nagtanong, "Kapatid, nag-iisa ka lang ba?" Tiningnan ni Alvin ang binata, nahalata niyang isa itong simpleng emperador ng mga Diyos. Malamang naramdaman ng binata ang aura nito at natuklasan na isa rin itong simpleng emperador ng mga Diyos bago niya ito nilapitan.
Sa mundong ito kung saan ang malalakas ay iginagalang at ang mahihina ay inaabuso, karaniwan para sa mga may parehong cultivation base na bumuo ng sarili nilang mga grupo. Sa katunayan, nilapitan lamang ng binata si Alvin matapos niyang matuklasan na pareho sila ng cultivation base. Hindi niya lalapitin si Alvin kung si Alvin ay nasa o nasa itaas ng kaharian ng isang intermediate emperor of gods, at hindi rin niya lalapitin si Alvin kung si Alvin ay nasa o nasa ibaba ng kaharian ng isang advanced lord of gods. Bahagyang tumango lamang si Alvin bilang tugon sa binata. Ang binata ay nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit. Matangkad at malaki ang katawan niya. Kapansin-pansin ang kanyang mga katangian. Bagamat hindi siya maituturing na kaakit-akit, ang kanyang tindig ay mag-iiwan ng malakas na impresyon sa karamihan ng mga tao. 4,162. Hindi nagalit ang binata nang makita ang walang pakialam na tugon ni Alvin. Bumantong hininga lamang siya at sinabing, sino ang mag-aakala na mamamatay ang isang makapangyarihang tao tulad ni Mansion Master Mo? Base sa aking pagkakaalam, dalawang walang sekta at advanced na Emperor of God sa Divine Spirit Mansion lamang ang kapantay niya. Sandaling tumigil ang binata bago nagpatuloy sa pagsasalita, sa narinig ko, isa sa dalawang powerhouse na maihahambing kay Mansion Master Mo, si Brandon, ay patay na rin. Mukhang kung ang isa pang powerhouse ay magdesisyong makipagkumpetensya para sa posisyon ng pansamantalang Mansion Master, tiyak na siya ang mananalo. Noong una, hindi pinansin ni Alvin ang mga salita ng binata. Gayunpaman, napukaw ang kanyang interes sa mga salita ng binata sa huli. Nagtanong siya, gaano kalakas ang isa pang makapangyarihang nilalang? Mas malakas ba siya kaysa kay Brandon? Umiling ang binata. Sa palagay ko ay hindi. Noong nakaraan, hindi siya mas mahina kaysa kay Mansion Master Mo. Gayunpaman, maraming tao ang nagsabing mas mahina siya kaysa kay Mansion Master. Kahit na totoo ito, hindi rin naman siya mas mahina. Medyo nag-aalala si Alvin. Tutal, malaki ang inaasahan niya sa kompetisyong ito. Natural lang na ayaw niyang may pumitas ng prutas na abot kamay niya. Gayunpaman, kung ang kabilang panig ay kapantay o mas mahina kay Wendell Mo, hindi na niya kailangang mag-alala. Sa kasalukuyan niyang lakas, may kumpiyansa siyang matatalo ang kabilang panig. Bukod dito, maaaring hindi na sumali ang kabilang panig sa kompetisyon. Dahil nagbigay ang binata ng medyo kapaki-pakinabang na impormasyon sa kanya, hindi binaliwala ni Alvin ang binata. Paminsan-minsan ay tumatango o sumasagot siya habang nagsasalita ang binata. Maya-maya, nagtanong si Alvin, nanood ka ba ng palabas? Wala ka bang balak sumali sa kompetisyon? Natigilan ang binata sa mga sinabi ni Alvin. Maya-maya, mapait siyang ngumiti at sinabing, nagbibiro ka ba sa akin? Ang kompetisyong ito ay laban sa buhay o kamatayan. Kung sasali ako, natatakot akong hindi ko na kayang sumuko bago ako mamatay. Isa lamang akong simpleng emperador ng Diyos, kung tutuusin. Kung ako ang tatanungin, sa palagay ko ay kakaunti lamang ang mga intermediate na emperador ng mga Diyos na lalahok sa kompetisyon. Sa aking palagay, ang kompetisyong ito ay para sa mga advanced na emperador ng mga Diyos. Gayunpaman, hindi gaanong maraming advanced na emperador ng mga Diyos sa Divine Spirit Mansion. Patuloy na nagdaldalan ang binata hanggang sa makarating sila sa lugar ng kompetisyon. Ito ay nasa isang lambak na mga 10,000 milya sa silangan ng lungsod ng Divine Spirit Mansion. Sa oras na ito, medyo marami ng tao ang nagtipon sa lugar, at kasabay nito, parami ng parami ang mga taong dumarating, kapwa ng grupo-grupo at nag-iisa. Hindi nagtagal matapos dumating si Alvin at ang binata, may sumigaw, nandito na ang mensahero. Lahat, kasama na si Alvin, ay tumingin at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, na nasa tabi ng dalawang matandang lalaki, sa di kalayuan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakasuot ng isang mapusyaw na pilak na mahabang damit. Matigas ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay tumatagos. Siya ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian. Ito ay dahil sa kanyang anunsyo 2 buwan na ang nakalilipas na hindi umalis si Alvin sa lungsod ng banal na Espiritu Mansion.
Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaking nasa katanghaliang gulang at diretsyong sinabi pagkarating niya, ang kompetisyon para mahalal ang pansamantalang Mansion Master ay magsisimula ng tanghali at magtatapos bukas. Ang mga nais lumahok ay maaaring pumasok sa arena kapag nagsimula na ang kompetisyon. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malawak at parisukat na lupain ang sumikat sa kalangitan sa ibabaw ng lambak. Pagkatapos, muli niyang sinabi, ito ang magiging arena para sa kompetisyon. Kung lalabas ka sa arena habang nakikipaglaban, maituturing mo itong pagkatalo. Hindi na kailangang sabihin, ang pagsuko at pagkamatay ay maituturing ding pagkatalo. Habang may dalawang kalahok na naglalaban, ang ikatlong tao ay kailangang maghintay hanggang matapos ang laban bago makipaglaban sa mananalo. Ang huling taong tatayo sa arena bukas ay ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Matapos marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, maraming tao ang nanginag. Ang mga patakarang ito. Ang unang taong papasok sa arena ay magiging dehado, tama ba? Kahit na ganoon, ano pa kaya? Ang mga determinadong lumahok ay kailangang sumunod sa mga patakaran kahit ano pa man ang mangyari. Hindi mo na kailangang mag-isip ng sobra. Kung ang isang tao ay sapat na malakas at kikilos ng walang awa, walang sino man ang maglalakas loob na hamanin siya pagkatapos noon. Kasabay nito, si Alvin, na nakatayo kasama ng mga manunood, ay tahimik na tumingin sa arena. Sa sandaling ito, ang madaldal na binata, na nagkusa na sabihin kay Alvin na ang pangalan niya ay Wang Chun, ay nagsabi, kapatid, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng ganito kasigla. Kumusta ka naman? Laminggalinga si Wang Chun sa paligid ng may pagkamangha habang nagsasalita. Ngumiti lang ang isinagot ni Alvin. Nang makita ang kawalang bahala ni Alvin, sumulyap si Wang Chun kay Alvin ng ilang beses bago niya naisip na malamang na hindi simple ang pinagmula ni Alvin. Naisip niya na si Alvin ay maaaring isang inapo ng isang makapangyarihang nilalang sa labas ng Divine Spirit Mansion na pumunta para manood ng palabas. Posible rin na si Alvin ay mula sa isang malaking angkan sa kabisera ng Righteous Divine Kingdom. Sa sandaling ito, nakakita si Wang Chun ng isang figure sa di kalayuan, at sumigaw siya, Dunglan. Marami ring tao ang gumawa rin ng pareho nang makita nila ang bagong dating sa di kalayuan. Tumingin si Alvin sa bagong dating, si Dunglan. Si Dunglan Hu ay isang binata na nakasuot ng asul na mahabang damit. Guwapo siya, at tila walang humpay ang ngiti sa kanyang mukha. Pagdating niya, hinarap niya ang mensahero bago niya pinagsalikop ang kanyang mga kamao at bahagyang yumuko habang sinasabing, pagbati. Sumulyap ang mensahero kay Dunglan bago niya sinabi ng walang tono, ikaw si Dunglan. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Isa ka sa iilang pinakamagaling na emperador ng mga Diyos sa Divine Spirit Mansion. Good luck. Marahil, ang posisyon ng pansamantalang Mansion Master ay mapapasa iyo. Sumagot si Dunglan ng may bahagyang ngiti, salamat. Gagawin ko ang aking makakaya. Bahagyang tumango ang mensahero bilang tugon. Bagamat pareho silang mga matataas na emperador ng mga Diyos, mas malakas siya kaysa kay Dunglan. Bukod dito, bilang mensahero ng matuwid na banal na kaharian, mas mataas ang kanyang katayuan at sinusuportahan ng Panginoon ng matuwid banal na kaharian. Dahil dito, pakiramdam niya ay mas nakahihigit siya kay Dunglan. Kung tungkol naman kay Dunglan, tila hindi siya nasiyahan sa kawalang bahala ng mensahero. Sa katunayan, inaasahan na niya ito. Di nagtagal, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ni Dunglan. Ang ilan sa kanila ay mga cultivator na walang sekta at ang ilan ay mga kilalang tao sa Divine Spirit Mansion. Panginoong Hu. Panginoon Hu, may mga bali-balitang sinalanta ng kasawian si Matandang Zong. Sa pagkakataong ito, malamang na ikaw ang mananalo sa kompetisyon. Lord Hu, alagaan mo po kami kapag ikaw na ang Mansion Master. Nabalitaan kong may anak kang lalaki. Nagkataon lang na may anak akong babae na halos kasing edad lang. Maganda siya. Hindi nagpigil ang grupo ng mga tao habang pinupuri nila si Dunglan at tinatrato siya na parang siya na ang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Kasabay nito, si Wang Chun, na nakakita nito, ay umiling at sinabing, masyado pang maaga para purihin nila siya ng ganyan.
Hindi lang si Dunglan ang magiging Advanced Emperor of Gods na lalahok sa kompetisyon. Bukod dito, sa mga kilalang Advanced Emperor of Gods, karaniwan lamang ang kanyang lakas. Kung gusto niyang manalo, maaari na lamang siyang umasa na hindi lilito ang iba pang Advanced Emperors of Gods. Kung hindi, wala siyang pagkakataong manalo. Habang nagsasalita si Wang Chun, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang mga bulalas, na nagpapahiwatig ng pagdating ng isa na namang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Sa Divine Spirit Mansion, karamihan sa mga tao ay nakilala ang lahat ng mga matataas na emperador ng mga Diyos maliban sa mga sadyang nagtago. May nagsabi, sa mansyon ng banal na espiritu, mayroong 3 matataas na emperador ng mga Diyos na kinikilalang pinakamalakas. Bukod sa yumaong Mansion Master, naroon sina Brandon at Jinshan, na mga cultivator na walang sekta. Gayunpaman, may balita na patay na si Brandon kaya hindi siya sasali sa kompetisyon. Iniisip ko kung darating si Elder Jinshan. Nang mabanggit ang pangalang Jinshan, maraming tao, kabilang si Dunglan at ang kararating lang na emperador, ang natahimik. Ang maunlad na emperador ng mga Diyos, na isang cultivator na walang sekta, ay nagsabi kay Dunglan sa pamamagitan ng voice transmission, kung darating si Matandang Yu, wala tayong pagkakataong manalo. Sumagot si Dunglan, malamang na hindi darating si Matandang Yu. Ilang daang taon na ang nakalilipas, nabalitaan kong umalis siya sa mansyon ng banal na espiritu dahil sa isang bagay. Wala pa akong natatanggap na balita tungkol sa kanyang pagbabalik. Siyempre, hindi ko makumpirma ang katotohanan ng balita, ngunit walang usok kung walang apoy. Sana tama ka. Ano man ang mangyari, magpakita man siya o hindi, huwag mong asahan na pipigilan pa kita kapag nag-away tayo. Iyon mismo ang gusto kong sabihin. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, ngunit tumataas na ang tensyon sa pagitan ng 2 matataas na emperador ng mga Diyos. Hindi na nila ito itinago. Patuloy na lumipas ang oras. Parami ng parami ang mga taong dumating, ngunit walang ibang mas matapang na emperador ng mga Diyos ang dumating. Nang tanghali na, umalangaw-ngaw sa hangin ang tinig ng mensahero. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang huling taong tatayo sa arena bukas ng tanghali ay ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Gayunpaman, kasunod ng anunsyo ng mensahero, walang pumasok sa arena. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Dunglan at sa isa pang mas mataas na emperador ng mga Diyos. 2 Advanced Emperor of Gods lang ang dumating. Kaya naman, ang kanilang laban lang ang mahalaga. Hindi ba sila papasok sa arena? Huwag mong sabihin na bukas lang nila balak pumasok sa arena. Maya-maya, nang makitang walang balak gumalaw ang 2 pasulong na emperador ng mga Diyos, ang ilang panggitnang emperador ng mga Diyos ay hindi mapakali. Sabi ng isa sa kanila, dahil wala pang balak pumasok sa arena ang mga Advanced Emperors of Gods, bakit hindi ko pa simulan? Kahit wala akong pagkakataong maging pansamantalang Mansion Master, hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong magtanghal sa harap ng mensahero ng ating banal na kaharian. Kung magugustuhan niya ang talento ko, baka isama pa niya ako pabalik sa kabisera. 4,163. Hindi pumasok sa arena ang 2 sumulong, ngunit may ilang mga nasa pagitang emperador ng mga Diyos na sabik na ipakita ang kanilang lakas, umaasang makuha ang atensyon ng mensahero ng matuwid na banal na kaharian upang sundan ang mensahero pabalik sa kabisera ng kaharian. Tutal, kung makukuha nila ang kanyang atensyon, magbabago ang kanilang buhay. Sa loob ng kalahating araw, isang grupo ng mga Intermediate Emperor of Gods ang nagsisikap na ipakita ang kanilang pinakamahusay sa kanilang mga laban. Ilan sa kanila ay nagawa pang makakuha ng papuri mula sa mensahero ng Righteous Kingdom. Pumunta ka sa kabisera para hanapin ako kapag naging isang Advanced Emperor of Gods ka na. Mag-aayos ako para sa iyo sa oras na iyon. Taliwas sa inaasahan ng mga intermediate na emperador ng mga Diyos, ang mensahero ng matuwid na kaharian ay walang balak na ibalik sila sa kabisera. Sinabihan lamang niya ang mga nakakuha ng kanyang atensyon na hanapin siya sa kabisera pagkatapos nilang maging mga advanced na emperador ng mga Diyos. Hindi ito ang gusto ng mga intermediate na emperador ng mga Diyos.
Kapag sila ay naging isang advanced na emperador ng mga Diyos, kahit ang pinakamahina ay madaling makakakuha ng posisyon mula sa Panginoon ng banal na kaharian. Bukod dito, karamihan sa kanila ay hindi handang maglingkod sa Panginoon ng banal na kaharian kahit na sila ay mga advanced na emperador ng mga Diyos. Ang gusto nila ay maging nasasakupan ng mensahero ng matuwid na kaharian upang makakuha sila ng mga mapagkukunan na mabilis na makakatulong sa kanila na maging mga advanced na emperador ng mga Diyos. Habang naglalaban ang mga intermediate emperor of God sa arena, dumating ang isa pang advanced emperor of gods. Isa rin siyang kabisera na walang sekta mula sa Divine Spirit Mansion. Karamihan sa mga taong naruroon ay hindi nakilala ang maunlad na emperador ng mga Diyos nang makita nila siya. Sumulyap si Wang Chun sa mas mataas na emperador ng mga Diyos bago sinabing, hindi siya si Matandang Shu. Narinig ko na siya dati. Kung totoo ang mga chismis, hindi siya mas malakas kaysa kay Donglan at sa isa pang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Dahil dito, mayroon ng 3 advanced emperors of gods na dumating upang lumahok sa kompetisyon para maging pansamantalang mansion master ng Divine Spirit Mansion. Hindi na kailangang sabihin pa, mas anabangan ng mga tao ang mga laban bukas. Sa hating gabi, patuloy pa rin ang kompetisyon, at karamihan sa mga taong naruroon ay nababagot at nakatulog. Biglang, swoosh! Biglang lumipad papasok sa arena si Donglan. Tiningnan niya ang pinakamalakas na intermediate emperor of gods at walang pakialam na sinabi, wala kang laban sa akin. Sandali na nagatubili ang kalaban ni Donglan. Gayunpaman, bago pa man siya sumuko, biglang sumuntok si Donglan. Putok! Nayanig ang kawalan ng isang nakakatakot na banal na enerhiya na puspos ng batas ang Damaloy patungo sa Intermediate Emperor of Gods. Makikita ang mga sumunod na imahe ng kamao ni Donglan bago ang enerhiyang nadala nito. Naghanda ng sumuko ang Intermediate Emperor of Gods nang makita niyang papasok si Donglan sa arena. Gayunpaman, bilang pinakamalakas na Intermediate Lord of Gods sa ngayon, interesado siyang malaman ang pagkakaiba ng lakas niya at ni Donglan. Tutal, alam niyang si Donglan ay itinuturing lamang na karaniwan sa mga Advanced Emperor of Gods. Gayunpaman, pinagsisihan niya ang kanyang maikling pag-aatubili habang ipinagtatanggol niya ang atake ni Donglan. Sa kabila ng pag-iipon ng lahat ng kanyang lakas, ang kanyang mga depensa ay nadurog sa isang iglap. Mabilis siyang sumigaw, susuko na ako. Bagamat sumuko ang panggit ng emperador ng mga Diyos, hindi binawi ni Donglan ang kanyang pag-atake. Ang alon ng enerhiya ay dumapo sa panggit ng emperador ng mga Diyos at pinalipad pabalik ang panggit ng emperador ng mga Diyos, palabas ng arena. Namumula ang mukha ng Intermediate Emperor of God habang sinusubukan niyang makatayo muli sa ere. Nanghina ng husto ang kanyang enerhiya sa sandaling ito. Mukhang hihinaan siya ng malay anumang oras. Hindi siya nagatubili at mabilis siyang kumuha at uminom ng ilang healing divine pills. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay bumuti ang kanyang pakiramdam. Matapos masaksihan ang matinding pagkatalo ni Donglan sa Intermediate Emperor of Gods, sa wakas ay napagtanto ng mga tao kung gaano kalakas si Donglan kahit nakaraniwan lamang siya sa mga Advanced Emperor of Gods. Dahil sa kanyang pagpapakita ng lakas, ang iba pang Intermediate Emperors of Gods, na hindi pa nakakapasok sa arena, ay hindi na nang ahas na pumasok sa arena. Napakalakas niya. Tulad ng inaasahan sa isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Walang makakatapat kay Lord Hu maliban sa iba pang mas magaling na emperador ng mga Diyos na naroon. Hindi ba't halata naman yan? Si Lord Hu ay isang advanced emperor of gods, kung tutuusin. Bukod pa rito, mayroon din siyang kilalang divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Dahil dito, ang dalawa pang matataas na emperador ng mga Diyos ay malapit nang pumasok sa arena, hindi ba? Mabilis na nalipat ang atensyon ng mga tao sa dalawang matataas na emperador ng mga Diyos na naruroon. Gayunpaman, tila walang balak ang dalawa na gumawa ng aksyon. Marahil, hinihintay nilang mauna ang isa't isa. Tutal, ang tuntunin ng kompetisyon ang dahilan kung bakit mas makabubuting pumasok sa arena mamaya. Sa oras na ito, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan. Donglan, lalabanan kita.
Kasunod nito, lumitaw ang isang matipunong figure na nababalot ng apoy. Pagdating pa lang ng bagong dating, ramdam na ng karamihan ang nakapapasong init. Para bang nasa harap na sila ng araw. Isang mahusay na emperador ng mga Diyos na nakakaintindi ng batas ng apoy. Nang hindi kinakailangang gamitin ang kanyang banal na kamalayan, natural na nararamdaman ni Alvin ang aura ng kararating lamang na emperador ng mga Diyos at na nauunawaan ng kabilang panig ang batas ng apoy. Ang matipunong figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang mahabang damit. Ang kanyang balbas at buhok ay hindi maayos, at ang mga ito ay matingkad din sa apoy. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig kay Dunglan pagdating niya. Sa kabilang banda, bahagyang napakunot ang noo ni Dunglan nang makita niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Bago pa man siya makapagsalita, umatake ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sush! 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 Lumilipad ang mga apoy sa ere, na bumubuo ng isang higanteng lambat habang kumakalat ang mga ito patungo kay Dunglan. Kasunod nito, isang pulang sable na may 6 na talampakang haba na may mahiwagang aura ang lumitaw sa kamay ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Habang nag-aaway si Dunglan at ang lalaking nasa katanghaliang gulang, sa wakas ay nakilala na rin ng mga tao ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Si Cheng Yan. Si Cheng Yan ay isang sikat na walang sektang advanced na Emperor of God sa Divine Spirit Mansion. Gayunpaman, akala ko matagal na niyang nilisan ang lugar na ito. Tama iyan. Walang nakarinig mula sa kanya sa nakalipas na ilang daang taon. Ang katanyagan ni Cheng Yan ay hindi nakababawas sa kay Dunglan ilang daang taon na ang nakalilipas. Nabalitaan kong pareho silang nag-sparring dati, at ang laban ay natapos sa tabla. Hindi basta-basta na lang si Dunglan. Bagamat si Cheng Yan ang unang umatake, hindi siya nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Walang tigil ang laban ng dalawa, na nagpakawalan ng nakakatakot na mga shockwave sa paligid. Mabuti na lang at nababalutan ng isang formation ang arena, na sumisipsip ng halos lahat ng shockwave at pinuprotektahan ang mga tao. Tumawa si Cheng Yan. Dunglan, hindi ka pa rin gaanong bumuti pagkalipas ng maraming taon. Kung hanggang dito na lang ang lakas mo, humanda ka ng matalo. Habang nagsasalita siya, nagsimulang umalangaw-ngaw ang banal na enerhiya ni Cheng Yan kasabay ng pag-angat ng apoy sa paligid niya patungo sa kalangitan. Swoosh! Nagtipon ng mga apoy sa hangin, bumuo ng isang malaking nagliliyab na espada. Ang hitsura nito ay nagpamukha sa lahat ng nasa paligid kung ikukumpara. Bumagsak ito patungo kay Dunglan, na tila puputulan nito ang lahat ng humaharang sa daan nito. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Dunglan. Hindi niya inaasahan na nalampasan na siya ng kanyang kalaban, na kapantay niya. Bukod dito, alam niyang hindi pa nailalabas ni Cheng Yan ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, wala siyang balak sumuko. Sa halip, sinulan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang gumanti. Bang! Bang! Sa kasamaang palad, nawala ng saysay ang pagsisikap ni Dunglan. Sa loob lamang ng isang iglap, winasak ng nag-aalab na sable ni Cheng Yan ang kontra-atake ni Dunglan at pinalabas si Dunglan sa arena. Matapos patatagin ni Dunglan ang kanyang paninindigan, tumangala siya. Bahagyang namumutla ang kanyang mukha, at makikita ang dugo sa sulok ng kanyang mga labi, ngunit halos maayos naman siya. Mabilis niyang ginamit ang kanyang divine energy para maalis ang dugo, ngunit napansin na ito ng karamihan. Bumantong hininga ang ilang tao. Hindi nila inaasahan na matatalo ng ganito kabila si Dunglan. Talo si Dunglan. Kasabay nito, ang ekspresyon ng dalawa pang matataas na emperador ng mga Diyos ay medyo matamlay, halatang nakakaramdam ng pressure. Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng voice transmission. Mayroon ka bang kumpiyansa na talunin si Cheng Yan? Hindi ako 100% kumpiyansa na makaharap si Dunglan, lalo na si Cheng Yan. Ako rin. Dahil ganoon nga, gumawa tayo ng kasunduan. Isa sa atin ang unang haamon kay Cheng Yan para ubusin siya nang sa gayon ang susunod na tao ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na talunin siya. Sige. Pero, paano natin madedesisyonan kung sino ang unang aatake at kung sino ang aani ng gantimpala sa huli?
Handa akong mauna kung may iaalok kang kapalit. Mabilis na nagkasundo ang dalawang masusulong na emperador ng mga Diyos. Kasunod nito, isa sa kanila ang lumipad papunta sa arena upang hamanin si Cheng Yan. Gaya ng inaasahan, natalo siya, ngunit matagumpay niyang naubos ang enerhiya ni Cheng Yan. Dahil sa laban, naubos ni Cheng Yan ang halos parehong lakas na ginamit niya noong laban niya kay Donglan. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na nagkasundo na ang dalawang Advanced Emperor of Gods. Habang iniinom niya ang kanyang healing divine pills, tiningnan niya ang dalawa at naisip, mukhang nagkasundo na silang dalawa. Cheng Yan. Gaya ng inaasahan, ang isa pang mas magaling na Emperor of Gods ay lumipad papasok sa arena. Sa sandaling ito, unti-unting sumisikat ang araw sa abot tanaw. Para bang ang buong lupain ay kumikinang sa gininto ang liwanag sa oras na ito. Kailangan ng harapin ni Cheng Yan ang natitirang mas maunlad na emperador ng mga Diyos na naroon sa pinangyarihan matapos magkasunod na talunin ang dalawang mas maunlad na emperador ng mga Diyos. Nang makita ito, umiling si Wang Chun at sinabing, sinusubukan ng isa pang mas mataas na emperador ng mga Diyos na ubusin ang enerhiya ni Cheng Yan. Iniisip ko kung malaki ba ang magiging epekto nito sa pagganap ni Cheng Yan ngayon. Kung hindi, tiyak na si Cheng Yan ang mananalo sa kompetisyon. 4,164. Natural lang, nakikita rin ni Alvin ang plano ng dalawang maunlad na emperador ng mga Diyos. Malinaw na sinusubukan ng isa na ubusin ang enerhiya ni Cheng Yan para ang isa naman ang magkaroon ng kalamangan sa pakikipaglaban kay Cheng Yan. Kahit na naubos na ni Cheng Yan ang kanyang healing divine peace, imposibleng mabawi ni Cheng Yan ang lahat ng kanyang enerhiya sa ganoong kaikling panahon. Kung tungkol naman kay Donglan, batay sa kanyang reaksyon, nalaman din niya ang plano ng dalawa. Hindi lang iyon, napagtanto rin niya na sadyang itinago ni Cheng Yan ang kanyang lakas kanina noong nakikipaglaban siya sa kanya. Nang pumasok sa arena ang mga huling Advanced Emperors of Gods, kahit si Alvin ay hindi masabi ng sigurado kung sino ang magwawagi. Gayunpaman, batay sa kumpiyansang ekspresyon sa mukha ni Cheng Yan, tila malamang na siya ang mananalo. Cheng Yan, hindi ko inaasahan na itatago mo ang iyong lakas, seryosong sabi ng maunlad na emperador ng mga Diyos habang nakatingin kay Cheng Yan. Hindi man lang naglakas loob ang mas mataas na emperador ng mga Diyos na bawasan ang kanyang bantay kahit na nagawang ubusin ng isa pang mas mataas na emperador ng mga Diyos ang enerhiya ni Cheng Yan. Kung tutuusin, tila hindi gaanong naapektuhan si Cheng Yan. Hindi siya lubos na kumpiyansa na matatalo si Cheng Yan kahit na magtagumpay ang kanyang plano na ubusin ang enerhiya ni Cheng Yan, ngunit wala siyang ibang magagawa kundi ang sumulong. Tutal, isang gininto ang pagkakataon ang nakataya. Wala siyang pakialam na maging pansamantala o opisyal na Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, ngunit gusto talaga niyang kumatawan sa Righteous Kingdom sa labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon. Isa itong magandang pagkakataon, at maaaring makatulong ito sa kanya na maging isang kataas-taasang Diyos. Kung walang malaking pagkakataon tulad ng labanan ng mga Divine Kingdom o isang hindi inaasahang enkwentro, alam niyang imposibleng makalusot siya at maging isang kataas-taasang Diyos. Mukhang ito na ang huling laban ng kompetisyon. Ang mananalo sa laban na ito ay ang pansamantalang Mansion Master ng ating Divine Spirit Mansion. Tama iyan. Ito na talaga ang huling laban ng kompetisyon maliban na lang kung may isa pang mas magaling na emperador ng mga Diyos na darating. Ang mga tao, kasama na si Wang Chun na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay nagbahagi ng parehong damdamin. Samantala, hindi nag-aksaya ng oras ang masusulong na emperador ng mga Diyos. Di nagtagal pagpasok niya sa arena, sinimulan niya ang paglulunsad ng kanyang mga pag-atake. Bumuhos ng malakas ang kanyang mga pag-atake kay Cheng Yan. Malinaw na umaasa siyang matatalo si Cheng Yan bago pa man mabawi ni Cheng Yan ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi man lang natinag si Cheng Yan ang harapin ang mabangis na mga pag-atake na parang malakas na ulan. Dahil dito, napagtanto ng karamihan, kasama na ang mensahero ng matuwid na kaharian, na mas marami pang itinago si Cheng Yan sa kanyang lakas kaysa sa inaasahan nila. Hindi naging mahirap para sa kanila na malaman ang resulta ng laban. Kung wala nang ibang sorpresa, tiyak na matatalo ang maunlad na emperador ng mga Diyos na iyon.
Si Cheng Yan ang magiging pansamantalang Mansion Master ng ating Divine Spirit Mansion. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at nang ibabaw si Cheng Yan at natalo ang kanyang kalaban pagkatapos ng 10 galaw. Dahil dito, matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang posisyon matapos talunin ang tatlong magkakasunod na Advanced Emperors of Gods. Bagamat medyo nalungkot ang tatlong matataas na emperador ng mga Diyos sa kanilang pagkatalo, kumbinsido sila sa lakas ni Cheng Yan. Kaya naman, binati nila si Cheng Yan, na nagpakita ng mahusay na pagiging esports. Binabati kita, Cheng Yan. Bahagyang ngumiti si Cheng Yan habang sinasabing, masyado pang maaga para batiin mo ako. Hindi pa naman tapos ang kompetisyon, kung tutuusin. Sa tingin ng lahat, mahinhin lang si Cheng Yan. Walang duda sa kanilang isipan na si Cheng Yan ang tiyak na mananalo sa kompetisyon at ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga si Wang Chun, si Cheng Yan ay tiyak na magiging pansamantalang Mansion Master ng ating Divine Spirit Mansion. Siya ay medyo malakas at bata pa. Kung talagang mapalad siya, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataong maging isang kataas-taasang Diyos sa labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon. Walang sino man, kasama na si Alvin, ang may gaanong alam tungkol sa Destiny Canyon o sa labanan ng mga banal na kaharian. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nag-isip na ang kompetisyon ay malamang na kinabibilangan ng mga mahuhusay na emperador ng mga Diyos mula sa iba't ibang banal na kaharian na maglalaban at sa prosesong ito, maaari silang makatagpo ng mga hindi inaasahang engkwentro na makakatulong sa kanila na maging mga kataas-taasang Diyos. Habang nagbubulungan ang mga tao, may kumpiyansa sa tagumpay ni Cheng Yan, nakatayo si Cheng Yan sa arena, mukhang walang talo habang hinihintay ang susunod niyang kalaban. Tila mabagal ang paglipas ng oras bago tuluyang mag-aalas 2 na. Bagamat kumpiyansa ang lahat sa tagumpay ni Cheng Yan nang matalo niya ang huling Advanced Emperor of Gods na naroon, walang umalis. Tutal, ayaw nilang makaligtaan kung may isa pang Advanced Emperor of Gods na darating, gaano man ito ka-probably. 15 minuto na lang ang natitira. Kung walang ibang mas mataas na emperador ng mga Diyos ang darating, si Cheng Yan ang kokoronahang panalo at matatapos na ang kompetisyon. Tama iyan. Bukod pa rito, ngayong ilang oras na ang nakalipas mula noong huling laban, malamang ay halos tuluyan nang nabawi ni Lord Cheng ang kanyang enerhiya gamit ang mga healing divine pills. Hindi ba't halata naman na mas malakas na siya ngayon? Kahit na may isa pang mas magaling na emperador ng mga Diyos na dumating, mahihirapan pa rin siyang talunin si Lord Cheng. Hindi nagtagal, may bumantong hininga, nasa kalagitnaan na tayo ng huling 15 minuto, sa palagay ko ay makakaalis na tayo agad. Hindi na dapat magkaroon pa ng anumang pagbabago dahil kakaunti na lang ang natitirang oras. Sa pagkakataong ito, si Wang Chun, na nagbahagi ng parehong mga saloobin sa karamihan, ay nagsabi kay Alvin, kapatid, wala nang ibang makikita ngayon na malapit nang matapos ang oras. Sa tingin ko ay maaari na tayong bumalik sa lungsod ng mansyon ngayon. Dahil paminsan-minsan ay sumasagot si Alvin kay Wang Chun, inakala ni Wang Chun na hindi sila magkaibigan. Sayang, isa lamang itong pakiramdam na hindi mahalaga sa kanya. Tumango si Alvin at sinabing, tama ka. Panahon na para bumalik sa lungsod ng mansyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsasalita, gayunpaman, bago natin gawin iyon, may isa pa akong kailangang gawin. Ha? Ano iyon? Naguguluhang tanong ni Wang Chun. Hindi sumagot si Alvin kay Wang Chun at biglang nawala sa paningin niya. Nang makita ito, lalong nalitaw si Wang Chun. Bulong niya sa sarili, umalis na siya. Bakit hindi niya ako hinintay? Si Wang Chun, na nag-akala na nakaalis na si Alvin, ay lumingon. Labis siyang nagulat nang makita ang isang pamilyar na lilang figure sa arena. Kasabay nito, nagkagulo ang mga tao nang makita nila ang isang lilang figure na lumipad papunta sa arena upang harapin si Cheng Yan, na sunod-sunod na natalo ang tatlong masusulong na Emperor of Gods. Katulad ng iba, nagulat si Cheng Yan nang makita niya si Alvin. Hindi niya inaasahan na may haamon sa kanya ng ganito kalapit sa pagtatapos ng kompetisyon. Higit sa lahat at nakakagulat, si Alvin ay isa lamang simpleng emperador ng mga Diyos.
Hindi makapaniwalang tanong niya, isa ka lamang simpleng emperador ng mga Diyos, pero gusto mo akong hamanin para sa posisyon ng pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Mas lalong nagulat ang mga tao nang marinig na si Alvin ay isa lamang simpleng emperador ng mga Diyos. Marami sa kanila ang nag-akala na nagkamali si Alvin sa pagpasok sa arena habang ang ilan naman ay may inakala na si Alvin ay may pangarap na mamatay. Isang simpleng emperador ng mga Diyos. Mayroon ba siyang hanggaring mamatay? Paano niya nagawang hamanin si Lord Cheng Yan? Nakita ko siyang ginagamit ang teleportation profundity. Siguro, nagkamali siya sa pagpasok sa arena. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nagkamali ng kalkulasyon at napunta sa maling lugar matapos gamitin ang teleportation profundity. Kasabay nito, hindi mapigilan ng mensahero ng matuwid na banal na kaharian ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Natural niyang naisip na katawa-tawa na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay may katapangan na hamanin ang isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Bagamat maliit ang posibilidad, hindi niya maiwasang magtaka sa loob-loob niya, isinaayos ba ni Cheng Yan ang pagpasok niya sa arena para maiwasan ang ibang maunlad na emperador ng mga Diyos na hamanin siya sa huling sandali? Nagyelo ang tingin ng mensahero nang maisip niya ito. Kinamumuhian niya ang ganitong uri ng maliit na panlilinlang. Malamig siyang tumawa na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos, sinabi niya, kung iisipin na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay sapat na matapang upang hamanin ang isang mas mahusay na emperador ng mga Diyos. Upang patunayan na hindi ito pinaplano, ang laban na ito ay magiging isang laban na may hangganan ng buhay o kamatayan. Kung pareho kayong ayaw lumaban sa isang laban na may hangganan ng buhay o kamatayan, pareho kayong maaaring sumuko, at pareho kayong madidiskwalipika sa kompetisyon. Ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion ay pipiliin mula sa iba pang tatlong mas mahusay na emperador ng mga Diyos. Natigilan at nalito ang karamihan sa mga salita ng mensahero. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan ng ilan sa kanila ang iniisip at intensyon ng mensahero sa biglaang pagbabago ng mga patakaran. Kaya nandito ba itong binata na nakasuot ng lila para tulungan si Lord Cheng na mag-abala sa oras? Kailangan pa ba iyon? Sa tingin ko ay malamang na hindi inaasahan ni Lord Cheng na biglang babaguhin ng mensahero ang patakaran, tama ba? Siguro kailangan ng patayin ni Lord Cheng ang binata na nakasuot ng lila ngayon. Kung hindi, madidiskwalipika siya. Kung kasabwat siya ni Lord Cheng, sa palagay ko ay hindi siya papatayin ni Lord Cheng, tama ba? Maaaring hindi ganoon ang kaso. Kung hindi siya kamag-anak ni Lord Cheng, sa palagay ko ay posible na patayin siya ni Lord Cheng para maging pansamantalang Mansion Master ng ating Divine Spirit Mansion. Nagdududa at naghihinala ang mga tingin ng lahat habang nakatingin kina Alvin at Cheng Yan. Kasabay nito, bumulong si Wang Chun ng malalim, nalilitong, kaya nga pumunta si Alvin para tulungan si Cheng Yan. Kung ganoon nga talaga, hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya. Bumantong hininga si Wang Chun sa loob-loob niya. Sana hindi siya patayin ni Cheng Yan para lang maging pansamantalang Mansion Master siya ng Divine Spirit Mansion. Samantala, labis na naapi si Cheng Yan habang iniisip niya sa sarili, iniisip ba ng mensahero na ako ang may pukana nito? Kasabay nito, galit na tumingin si Cheng Yan kay Alvin, at parang kumukulo ang dugo niya. Malamig niyang sinabi, "Brat, iniisip ng lahat na kinuha kita para magpalipas ng oras, pero alam mo ang totoo. Hindi ko alam kung bakit ka bigla na lang pumasok sa arena sa oras na ito, pero humanda kang mamatay." 4,165. Natigilan si Alvin. Inaasahan niyang magugulat ang mga tao na makita ang isang simpleng emperador ng mga Diyos na humahamon sa isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Taliwas sa kanyang inaasahan, kumbinsido ang lahat na siya ay kinuha ni Cheng Yan. Dahil dito, binago pa ng mensahero ng matuwid na banal na kaharian ang mga patakaran. Pareho silang madidiskwalipika at mawawalan ng pagkakataong maging pansamantalang Mansion Master ng banal na kaharian ng Espiritu kung atres sila sa laban na may hangganan ngayon. Gayunpaman, kalmado pa rin si Alvin nang harapin ang mga banta ni Cheng Yan. Bagamat medyo malakas si Cheng Yang, may kumpiyansa siyang matatalo si Cheng Yan. Walang ekspresyon niyang sinabi, "Kung sa tingin mo ay kaya mo akong patayin, kumilos ka na."
Ngumisi si Cheng Yan. Pagkatapos, ang kanyang banal na enerhiya, na puspos ng batas, ay marahas na sumugod patungo kay Alvin. Sa bawat galaw, ang kawalan ay nayanig. Sumigaw siya, dahil mayroon kang hangering mamatay, masaya akong tuparin ang iyong kahilingan. Nanginginig ang lahat habang pinapanood ang kilos ni Cheng Yan. Papatayin talaga siya ni Lord Cheng Yan. Base sa kasalukuyang sitwasyon, sa palagay ko ay hindi siya kinuha ni Lord Cheng Yan para mag-abala sa oras. Sang-ayon ako. Kung hindi sana sinabi ng binata na nakasuot ng lila ang mga salitang iyon at magmamakaawa na lamang siya para sa kanyang buhay ngayon. Dahil hindi siya kinuha ni Lord Cheng Yan, saan niya nakuha ang kumpiyansa para hamanin si Lord Cheng Yan? Sino ang nakakaalam? Akala ko talaga nagkamali siya ng teleport papunta sa arena. Mukhang hindi naman ganoon. Sa bagay, mukhang hindi naman siya natatakot. Magiging makatuwiran kung isa siyang Intermediate Emperor of Gods dahil malaki ang posibilidad na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Advanced Emperor of Gods. Gayunpaman, isa lamang siyang simpleng Emperor of Gods. Kasabay nito, ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian ay nalito rin. Kumunat ang noo niya habang iniisip ang sarili, nagkamali ba ako? Saan nakahanap ng kumpiyansa ang simpleng emperador ng mga Diyos na ito para hamanin ang isang mas mahusay na emperador ng mga Diyos? Sa arena. Isang nakakapangilabot na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang sinuntok ni Cheng Yan si Alvin gamit ang kanyang kamao. Hindi man lang niya inabala na ilabas ang kanyang kilalang divine artifact. Pakiramdam niya ay nakakahiya para sa kanya kung gagamit siya ng isang kilalang divine artifact para harapin ang isang simpleng Emperor of Gods. Dahil sa nakakatakot na pag-atake ni Cheng Yan, hindi man lang gumalaw si Alvin. Walang pakialam na sinabi niya, nakagawa ka ng isang nakamamatay na pagkakamali na hindi mo ginamit ang iyong kilalang banal na artifact. Pagkatapos, bumantong hininga siya ng bahagya bago idinagdag, kung ginamit mo ang iyong kilalang banal na artifact, hindi kita mapapatay sa isang suntok lang. Pagkasabi ni Alvin, isang bagyo ang bumalot sa kanya habang isang pitong kulay na sinag ng espada ang sumugod patungo kay Cheng Yan. Swoosh! Sumipol ang espada sa ere habang hinahampas ito sa ere, na para bang kaya nitong sirain ang lahat ng humaharang sa daan nito. Bagamat ginamit ni Alvin ang Mastery daw at ang Sword daw, tanging ang Sword daw lamang ang naramdaman ng mga tao. Tanging ang katastaasang Diyos lamang ang makakaramdam ng kanyang Mastery daw. Nang makita ito, napasigaw si Cheng Yan nang hindi makapaniwala, imposible. Sinira ng pitong kulay na sinag ng espada ang atake ni Cheng Yan bago ito biglang dumami at tumusok sa kanya bago pa siya maka-atake muli. Pagkatapos noon, ang kanyang katawan na puno ng mga butas mula sa pitong kulay na sinag ng espada ay nawasak ng bagyong damaloy palabas. Nang hamupa ang kaguluhan, tanging ambon ng dugo at isang spatial ring lamang ang nakita. Katahimikan ng bumalot sa buong lugar. Nang makuha ni Alvin ang singsing na pangkalawakan ni Cheng Yan at itinago ito, sa wakas ay bumalik sa dati ang lahat at napasinghap sa gulat at hindi makapaniwala. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala na parang isa siyang halimaw. Maging ang bihasang mensahero ng matuwid na banal na kaharian, kasama ang kanyang mga nasasakupan, ay nabigla at hindi makapaniwala. Pipinatay niya si Cheng Yan. Isang simpleng emperador ng mga Diyos ang nakapatay ng isang mas mahusay na emperador ng mga Diyos sa loob lamang ng ilang segundo sa pamamagitan ng isang atake. May taglay siyang isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Iyon lang ay sapat na para gulatin ang buong banal na kaharian. Gamit ito, wala ni isa sa mga simpleng emperador ng mga Diyos sa ating banal na kaharian ang makakatapat niya. Naiintindihan din niya ang sword daw. Hindi lang iyon. Napakalalim din ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Mahirap makahanap ng kahit sinong mga simpleng emperador ng mga Diyos sa banal na kaharian na may parehong antas ng pag-unawa sa batas tulad niya. Sus Mariosep. Hindi ako makapaniwala na nasaksihan ko lang ang isang simpleng emperador ng mga Diyos na pumatay sa isang mahusay na emperador ng mga Diyos. Sino siya? Bakit ang lakas niya?
Pabayaan na natin ang ating banal na kaharian, imposibleng makahanap ng isang simpleng emperador ng mga Diyos na kasing nakakatakot niya sa buong kontinente ng Timog Langit, hindi ba? Kasabay nito, kakagaling lang ni Wang Chun mula sa kanyang pagkabigla. Ilang sandali pa ang nakalipas, nag-aalala pa rin siya tungkol sa pagpatay ni Cheng Yan kay Alvin. Hindi niya talaga inaasahan na si Cheng Yan, ang malakas at abanteng emperador ng mga Diyos, ang mamamatay. Sa arena, mahinahong sinabi ni Alvin, may natitira pang kaunting oras. Mayroon bang sino man ang interesadong hamanin ako? Dahil mabilis na napatay ni Alvin si Cheng Yan, may kaunting oras pa bago matapos ang kompetisyon. Kung ikukumpara sa oras na ginugol niya para mapatay si Cheng Yan, may sapat pa siyang oras para pumatay ng 12 tao tulad ni Cheng Yan. Nanginig ang mga tao nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Ang mga matataas na emperador ng mga Diyos, na natalo ni Cheng Yan, ay nakatingin pa rin kay Alvin nang hindi makapaniwala. Kung hindi nila ito nasaksihan mismo ng kanilang mga mata, hindi sila maniniwala na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay kayang pumatay ng isang matataas na emperador ng mga Diyos. Samantala, ang mga tao na nag-uusap tungkol sa figurang nakasuot ng lila, ay biglang napagtanto na hindi man lang nila alam ang pangalan niya. Hindi pa ako nakarinig o nakakita ng ganito kawalang saysay. Hindi ko akalain na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay nakapatay ng isang masatapang na emperador ng mga Diyos. Pabayaan na ang matuwid na banal na kaharian, ang binatang ito ay magiging sikat sa Timog Langit na kontinente. Teka! May nakakaalam ba ng pangalan niya? Di nagtagal, ilan sa kanila ang naalala na nakita nila si Wang Chun kasama si Alvin kanina at lumingon upang tingnan ito. Dapat niyang malaman ang pangalan ng binata na nakasuot ng lila. Tama. Nakita ko siya kasama ang binata na nakasuot ng lila kanina. Si Wang Chun, na binawan ng mga tanong mula sa ilang tao, ay sa wakas ay isiniwalat ang pangalan ni Alvin matapos makakuha ng pahintulot mula kay Alvin. Sinabi niya, ang pangalan niya ay Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ng nakarinig sa pangalan ni Alvin ay naaalala ang pangalan niya. Tutal, isa siyang simpleng emperador ng mga Diyos na nakapatay sa isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Kahit na hindi ginamit ni Cheng Yan ang kanyang kilalang banal na artifact kanina, ang gawaing ito ay lubos pa ring nakakagulat. Ang gawaing ito ay hindi pa naganap hindi lamang sa matuwid na banal na kaharian, kundi pati na rin sa Southern Heaven Kingdom. Nasaksihan lang nila ang pagbuo ng kasaysayan ni Alvin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagsalita ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian. Malakas niyang sinabi, ipinapahayag ko na si Alvin ang nagwagi sa kompetisyon, at siya na ngayon ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Dahil dito, sa wakas ay nakamit ni Alvin ang kanyang layunin. Noong una, ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian ay nagplanong bumalik sa kabisera matapos italaga ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Ang pansamantalang Mansion Master ay inaasahang maglalakbay patungong kabisera ng mag-isa pagkalipas ng isang buwan. Gayunpaman, matapos masaksihan ang nakakagulat na lakas ni Alvin, nagbago ang kanyang isip at nagpas siyang umalis patungong kabisera kasama si Alvin. Paano niya hindi masasabi na ang isang taong tulad ni Alvin ay angat sa mataas na antas sa hinaharap? Sa kakayahan ni Alvin, sa sandaling maging isang advanced na Emperor of God si Alvin, hindi imposible para sa kanya na patayin din ang mga kataas-taasang Diyos. Kaya, paano niya bibitawan ang isang magandang pagkakataon na makipagkaibigan kay Alvin? Kung makikipagkaibigan siya kay Alvin, tiyak na makikinabang siya rito. Kasabay nito, nasiyahan si Alvin nang makita niya ang sigasig ng mensahero. Tutal, bilang mensahero ng matuwid na banal na kaharian, ang mensahero ay tiyak na may mataas na katayuan sa banal na kaharian at tiyak na mas maalam kaysa sa karamihan ng mga tao. Malamang na makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa Destiny Canyon at sa labanan ng mga banal na kaharian mula sa mensahero. Habang naglalakbay pabalik sa lungsod ng Divine Spirit Mansion, ang mensahero ng Righteous Divine Kingdom ay sumunod kay Alvin. Hindi niya minamaliit si Alvin kahit na si Alvin ay isang simpleng emperador ng mga Diyos.
Bagamat hindi ginamit ni Cheng Yan ang kanyang kilalang divine artifact kanina, hindi mahirap makita na kahit na gamitin niya ito, hindi ito magkakaroon ng malaking pagkakaiba at ang resulta ay pareho pa rin. Nagtanong ang mensahero, kapatid na Alvin, aalis tayo papuntang kabisera sa loob ng 1 buwan. Kung papayag ka, tiyak na opisyal kang itatalaga ng Panginoon bilang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Nang marinig ito, umiling si Alvin at sinabing totoo, kapatid na Cameron, wala akong balak na maging opisyal na Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Ang layunin ko lang ay sumali sa labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon. 4,166. Si Cameron, ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian, ay naging mainit ang loob kay Alvin matapos mapili si Alvin bilang pansamantalang Mansion Master ng banal na espiritu. Natural lamang ito dahil ang isang simpleng emperador ng mga Diyos, na may kakayahang pumatay ng isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, ay talagang pambihira. Batay sa lakas ni Alvin, masasabi niyang halos lahat ng mga intermediate na emperador ng mga Diyos ay hindi kayang makipaglaban kay Alvin. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong makipagkaibigan sa isang natatanging tao. Kung hindi, huli na ang lahat para gawin ito kapag lumakas na si Alvin at nalampasan siya. Bukod sa lakas ni Alvin, nararamdaman niya kung gaano kabata si Alvin. Kaya, paano niya hindi masasabi na si Alvin ay lubos na may talento? Ang isang taong kasing talentado ni Alvin ay walang alinlangang hanggat sa mataas na antas sa hinaharap hanggat hindi siya namamatay ng maaga. Kapatid na Alvin, hindi ko masasabing nagulat ako sa sagot mo, sabi ni Cameron. Pinaghihinalaan na niya ito. Bukod dito, kung siya ang nasa kalagayan ni Alvin, mararamdaman din niya na ang matuwid na banal na kaharian ay napakaliit na lugar para sa kanya. Sa matuwid na banal na kaharian, napakakaunting tao ang nangahas na saktan si Cameron dahil sinusuportahan siya ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, na isang kataas-asang Diyos. Gayunpaman, matagal na siyang isang maunlad na emperador ng mga Diyos, at nasa kasagsagan din siya noon. Kung maaari, gusto niyang umangat ng mas mataas, at sa kanyang palagay, ang pagbuo ng koneksyon kay Alvin ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong gawin ito sa hinaharap. Sa anumang kaso, kapatid na Alvin, ang mga tao sa kabisera ay tiyak na mabibigla sa iyong napakalaking talento. Hindi, kahit ang mga mula sa iba pang mga banal na kaharian ay mabibigla. Patuloy na sinabi ni Cameron. Inaabangan niya ang makita ang mga gulat na ekspresyon sa mukha ng lahat ng mapagtanto nila na si Alvin, isang simpleng emperador ng mga Diyos, ay may kakayahang pumatay ng isang mas matapang na emperador ng mga Diyos. Kapatid na Alvin, sa buwang ito, maaari kang manatili sa tirahan ng Mansion Master, at bibigyan ka rin ng paggamot bilang isang Mansion Master. Maaari mo ring kunin ang lahat ng bagay sa vault na iniwan ng yumaong Mansion Master mo. Kahit ang mga ordinaryong gobernador ng lungsod ay may mga kulungan sa kanilang mga tirahan, lalo na ang mga may-ari ng mansyon. Karamihan sa mga kayamanan ay itatago sa mga kulungan dahil hindi praktikal na dalhin ang mga kayamanan kahit saan. Bagamat nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Cameron, sa loob-loob niya ay nasasabik siya. Same time siyang nanalangin na sana'y mapunta sa vault ni Wendell mo ang mga kayamanang kailangan niya. Ang gantimpalang natanggap ni Alvin kanina matapos mapatay si Cheng Yan, isang advanced Emperor of Gods, ay halos kalahati ng dami ng enerhiyang natanggap niya mula sa Emperor Grade Secret Realm. Sa oras na ito, ang enerhiya ay nagngangalit sa kanyang katawan. Kapag tuluyan na niyang nasipsap ang enerhiya, sigurado siyang mas malapit na siyang maging isang Intermediate Emperor of Gods. Tiwala akong magiging Intermediate Emperor of Gods ako sa lalong madaling panahon. Sa panahong iyon, malapit na rin akong maging Advanced Emperor of Gods. Tungkol naman sa pagiging Supreme God, medyo mahirap pa rin itong makamit ngayon. Dati, inakala ni Alvin na hindi magiging ganoon kadali para sa kanya ang maging isang Advanced Emperor of God sa maikling panahon. Gayunpaman, ngayon ay nakaramdam siya ng lubos na pag-asa. Sa loob lamang ng wala pang isang taon matapos pumasok sa Trial of Gods, siya ay naging isang panimulang Emperor of Gods, pinatatag ang kanyang cultivation base, at malapit nang maging isang Intermediate Emperor of Gods.
Sa simula, inakala ni Alvin na ang pagiging isang advanced Emperor of Gods ay malayo sa kanyang kayang gawin. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng pag-asa ngayon. Siya ay naging isang panimulang Emperor of Gods, pinatatag ang kanyang cultivation base, at nakamit pa ang malaking pag-unlad sa pagiging isang intermediate Emperor of Gods sa loob ng wala pang isang taon sa Trial of Gods. Kung loloobin ng Diyos, maaari siyang maging isang intermediate of God sa mga labanan ng mga banal na kaharian na magaganap sa Destiny Canyon. Kapag ako ay naging isang intermediate Emperor of Gods, kakaunti lamang ng mga cultivator na nasa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos ang makakatapat ko kahit na ang aking cultivation base ay hindi pa ganap na matatag. Kapag natatag ko na ang aking cultivation base, maliban na lang kung mayroong isang napakatalentado at advanced na Emperor of God sa mundong ito, dapat ay hindi ako matatalo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos, naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ang isang intermediate Emperor of Gods na walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos ay bihira kahit sa mga halimaw na batang prodigy sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Mas lalong lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang patuloy niyang iniisip, ang pagsubok ng mga Diyos ay tunay na isang hindi inaasahang engkwentro. Marahil, maaari talaga akong magkaroon ng pagkakataong maging isang kataas-taasang Diyos bago ang 1,000 taon sa tulong ng pagsubok ng mga Diyos. Batay sa kanyang pag-unawa sa batas at sa mga daos ng langit at lupa, sa sandaling maging isang panimulang kataas-taasang Diyos siya, maaari pa niyang patayin ang mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang simpleng kataas-taasang Diyos at isang intermediate na kataas-taasang Diyos ay hindi katulad ng sa mga simpleng, intermediate, at advanced na emperador ng mga Diyos. Sa katunayan, ang pagkakaiba sa lakas ay posibleng mas malawak kaysa sa isang simpleng emperador ng mga Diyos at isang advanced na emperador ng mga Diyos. Nang sa wakas ay nakarating sila sa lupain ng Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, sinabi ni Cameron, "Kapatid na Alvin, hindi kita guguluhin sa susunod na buwan. Tandaan mo lang na aalis tayo papuntang Kabisera sa loob ng 1 buwan. Nagpadala na ako ng communication jade pabalik sa Kabisera para ipaalam sa kanya na napatay mo ang isang advanced Emperor of God sa isang atake lang. Hindi magtatagal at maaabot na sa kanya ang communicated jade. Kilala ang Panginoon sa pagpapahalaga sa mga talento. Naniniwala ako na magiging bukas palad ka ng Panginoon at tutulungan kang mapataas ang iyong cultivation base bago tayo umalis papuntang Destiny Canyon." "Sige. Salamat, kapatid na Cameron," sabi ni Alvin. Sabik na siyang makilala ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian ngayon. Matutuwa siya kung makakagawa siya ng isang tagumpay bago magsimula ang labanan ng banal na kaharian. Sa mga sumunod na araw, nakahanap si Alvin ng ilang halamang gamot na lubhang kapaki-pakinabang sa kanya at pinino ang mga ito upang maging mga banal na tableta dahil hindi ito maaaring direktang kainin. Base sa kanyang alchemy skills, madali niya itong mapapaganda para maging limit divine pills na magpapalakas sa kanyang cultivation. Sa panahong ito rin niya napagtanto na ang pagpino ng limit divine pill sa mundong ito ay hindi nagdudulot ng kapigatian. Kaya naman, hindi niya kailangang mag-alala na matuklasan siya. Gayunpaman, kahit na matuklasan siya, hindi siya natatakot. Tutal, hindi kasama ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, medyo may kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Bukod dito, kahit na matuklasan ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian ang kakayahan ni Alvin na pino ang limit divine pills, malabong masaktan siya nito. Tutal, bilang Panginoon ng isang banal na kaharian, dapat ay sapat ang kanyang karunungan para hindi gawin ang ganoong kalokohan. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata lamang. Hindi lamang pinino ni Alvin ang maraming limit divine pills, kundi tuluyan din niyang nasipsip ang enerhiya mula sa gantimpalang natanggap niya matapos patayin si Cheng Yan. Isa na naman siyang hakbang palapit sa pagiging isang intermediate Emperor of Gods. Kung ang landas patungo sa pagiging isang intermediate Emperor of Gods ay 100 metro na ang haba, malamang ay nalagpasan na niya ang 10 metrong marka ngayon. Kung isa sa alang-alang na kamakailan lamang siyang naging isang rudimentary Emperor of Gods, ang 10% na pag-unlad ay maituturing na napakaganda. Kapatid na Alvin, tara na.
Dumating si Cameron upang sunduin si Alvin sakay ng isang barkong lumilipad na pang-emperador bago sila umalis patungo sa kabisera ng matuwid na banal na kaharian. Sa paglalakbay, ang barkong lumilipad ay lumipad sa bilis ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Sa lumilipad na barko, ngumiti si Cameron habang sinasabi niya kay Alvin, hindi masyadong malayo ang kabisera mula sa lungsod ng Divine Spirit Mansion kaya darating tayo sa loob ng kalahating buwan. Tumango si Alvin bilang tugon. Hindi siya nagmadaling mag-cultivate. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatanong kay Cameron ng mga bagay na matagal na niyang iniisip. Natural lamang na nagtanong siya tungkol sa labanan ng mga banal na kaharian at Destiny Canyon. Dati, nangako si Cameron na ipapaliwanag ang lahat kay Alvin kaya hindi na siya nag-atubili ngayong tinatanong na naman siya ni Alvin. Ang Destiny Canyon ay isang mahimalang lugar sa Southern Heaven Continent. Ayon sa alamat, ito ay iniwan ng Diyos ng paglikha para sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian. Mabubuksan lamang ito kapag nagtipon ang mga Panginoon at ginamit ang atas ng kanilang Panginoon. Gaya ng alam mo, ang labanan ay magaganap sa Destiny Canyon. Ang Destiny Canyon ay umiral na kasing tagal ng Southern Heaven Continent. Maraming tao ang nagsabing ito ay iniwan ng Diyos ng paglikha. Maraming emperador ng mga Diyos ang sabik na lumaban sa labanan ng mga banal na kaharian dahil ito ay gaganapin sa Destiny Canyon, na sinasabing isang mahimalang lugar. Bukod pa riyan, ang mga emperador ng mga Diyos ay may pagkakataon ding makalusot, at ang mga mas mahuhusay na emperador ng mga Diyos ay may pagkakataong makalusot at maging Diyos ng mga kataas-taasang Diyos. Batay sa mga nakaraang pangyayari, marami sa mga kataas-taasang Diyos sa iba't ibang banal na kaharian ang naging mga kataas-taasang Diyos sa Destiny Canyon. Maging ang kasalukuyang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian at ang kanyang dalawang nauna ay naging mga kataas-taasang Diyos sa Destiny Canyon. Bukod pa riyan, nalaman din ni Alvin ang tungkol sa iba't ibang banal na kaharian sa kontinente ng Timog Langit. Sinasabing ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay pinuprotektahan ng langit at lupa. Kahit na ang isang Panginoon ng isang banal na kaharian ay isang panimulang kataas-taasang Diyos, ang isang advanced na kataas-taasang Diyos ay hindi pa rin siya kayang patayin hanggat nananatili siya sa kanyang teritoryo. Ang Panginoon at ang kanyang banal na kaharian ay mga haligi ng lakas ng isa't isa. Bukod pa riyan, ang atas ng Panginoon ay sinasabing iniwan din ng Diyos ng paglikha at walang sino man ang maaaring magnakaw sa isang Panginoon ng isang banal na kaharian ng kanyang atas ng Panginoon. Ang atas ng Panginoon din ang dahilan kung bakit hindi matatalo ang isang Panginoon ng isang banal na kaharian sa kanyang teritoryo. Sa pamamagitan ng isang atas ng Panginoon, ang isang panimulang kataas-taasang Diyos ay hindi kailangang matakot sa isang intermediate at advanced na kataas-taasang Diyos sa kanyang teritoryo. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.